Ang masipag kumayod para makaipon na magkaibigang kabataan na sina Anton at Carlos. Minsan ay may namataang kakaibang puting matching sa kagubatan nang mag-uling sila roon. Nagtalo pa ang magkaibigan tungkol sa kakatuwang matching na sabi-sabi ay mahiwaga at lubhang tuso. May mga haka-haka si Carlos tungkol sa matching na yon na kinokontra naman ni Anton. Habang nagtatalo sila, may isang nilalang na lihim silang minamatyagan. Hanggang sa dahil sa pagiging padalos-dalos ni Carlos, ay mapapaharap ang magkaibigan sa isang panganib sa gubat na yon. Makukuha nila ang mutya sa dulo ng buntot ng matching, pero yun pala ay susi na magbubukas para makatakas mula rito ang isang matagal nang nakakulong na espiritu ng pinuno ng mga aswang na si Maruha. Dito nalalantad si Aling Chedeng, ang ermitanyang dating isang aswang na may misyong muling magbangon ng bagong lipi ng mga aswang para maghiganti sa baryo ng magkaibigan. Paano kaya matatalo ng magkaibigan ang puwersa ni Maruha at ni Aling Chedeng sa pamamagitan ng nakuha nilang mutya? Magiging mas komplikado pa ang lahat nang isa sa kanila ang mayayanggaw. Hanggang saan kaya hahantong ang kapalaran ng magkaibigang Anton at Carlos? At sino naman kaya sina Erom at Matsepong na makakainkwentro rin nila sa gubat? Kumusta naman ang lolo ni Anton na si Lolose? May maiaambag kaya siya sa magkaibigan? Tunghayan po natin ang kapanapanabik at makapigil hiningang kwentong ito ng katatakutan at kababalagan. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel na The Voice Addict at sa mga kwento ni Apong Isaac, at i-hit din po natin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong kwento na puno ng katatakutan, kababalaghan at kapupulutan din ng mga aral sa buhay. Simulan na po natin ang kwento. Maaga pa ay may lakad na naman ang 18 anyos na binatang si Carlos. Naglalakad siya sa maalikabok na daan ng medyo liblib na baryo ng Kabigaan sa probinsya ng Sorsogon. May sukbit siyang bag sa likod na gawa sa hinabing hibla ng yantok. May sukbit din siyang mahabang gulok sa kanyang bewang. Nakapuruntong siya na maong at nakalumang kamisetang chino. Ay nako! Ay, kailangan ko magmadali ngayon na mapuntahan si Anton. Kung kahapon ay natapos na namin ang pagkukopra at pangangaso, ngayon naman ay mag-uuling kami sa gubat. Kailangan makarami kami nang mabilis kaming makapag-ipon para sa balak namin pag-aaral sa bayan sa susunod na pasukan. Lalo pang binilisan ni Carlos ang kanyang paglalakad. Habang daan ay biglang may namataan siyang banakon na tumatawid sa makipot na daan. Dahil dito ay umarangkada na naman ang kanyang pagiging padalos-dalos. Aba, may banakon! Pwes, mahuli nga ang isang ito. Masarap tong ihawin pandagdag sa uulamin namin mamaya sa gubat. Walang sabi-sabing hinugot ng binata ang sukbit na gulok at agad sinugod ng habol ang banakon na pagkakita naman sa kanya ay umangat kagad ang ulo at humandang tumuklaw. Easy ka lang, boy. Wala kang laban sa matalim kong gulok. Sige, subukan mo. Kung hindi, matatagpas talaga ang ulo mo. Sa ginawang yun ni Carlos, ay mas natakot pa ang mga taong nakakita sa kanya sa daan. Nagtakbuhan ang mga ito palayo at baka biglang balingan ng malaking banakon. Medyo nahirapan ang binata
sa paghuli sa matinik na banakon. Kumuntikan pa siyang matuklaw kung hindi lang niya naiharang ang talim mismo ng gulok sa ngumangangan nitong bunganga. Ang gulok sa halip ang natuklaw nito. Anak ng lintik, muntikan pa ako dun ah. Mabuti na lang at naiharang ko ang gulok. Hayan, wakwak tuloy ang bunganga mong hinayupak ang banakon ka. Sorry ka na lang boy, malas mo ngayon, ako ang nakaharap mo. Masayang isinilid ni Carlos ang katawan ng banakon matapos niya itong matanggalan ng ulo. Makaraan ay itinuloy na niya ang pagpunta sa bahay ng kaibigang si Anton. Habang sisiga-sigang naglalakad, ay hindi na niya napansin ang isang pares ng mga matang masama ang pagkakatitig sa kanya. Isang matandang babaeng may hawak na mahabang tungkod at balot na balot ang ulo ng malapad na bandana. At sa wakas ay nakarating din si Carlos sa bahay ni na Anton. Si Anton ay kaedad lang ni Carlos, 18 anyos din. Ulila na itong lubos sa mga magulang. Ang tanging katuwang na lang nito sa buhay ay ang lolo nitong albularyo, ang 60 anyos na si Lolo Jose. Magandang umaga po, Lolo Jose. Gising na po ba si Anton? Ikaw pala, Carlos. Kay aga mo ah. Mukhang may lakad yata kayong dalawa ng apo ko. Opo, Lolo Jose, tama po kayo. Napag-usapan po kasi namin kahapon sa koprahan na mag-uuling kami ngayon sa gubat. Alam niyo na po, kailangan namin mag-ipon para sa balak namin pag-aaral sa bayan. Napakahirap po kaya ng buhay rito sa atin, lalo na po kung wala po kayo natapos. Pangarap po naming makaahon sa kahirapan. Abay, mabuti yan, iyo. Natutuwa ako at may pangarap pala kayong dalawa. Sandali lang, maghintay ka at gigisingin ko lamang si Anton. Mukhang napasarap ang tulog eh. Mabuti pa ay maupo ka na muna riyan. Ipaghahanda ko na rin kayo ng kape at konting maaagahan para may lakas kayo bago kayo pumunta sa gubat. Sige po, Lolo. Nalimutan ko rin po palang mag-agahan sa bahay kanina eh. Naaatat po kasi akong pumunta kagad dito para sunduin po si Anton. Teka pala, ano yung tumutulo mula riyan sa sukbit mong bag? Dugo. Aba tama. Dugo ba yan, iyo? Ay, may napatay po kasi akong banakon kanina. Naisipan ko pong huliin. Pandagdag po sa uulamin namin mamaya ni Anton sa gubat. Teka lilinisin ko na rin po pala at pagpipira-perasuin sa banggirahan nyo, Lolo Jose. Baka po bumaho kasi sa daan eh. Sige. Ikaw na ang bahala riyan. Alam mo naman kung paano maglinis ng banakon. Pero mabuti hindi ka natuklaw niyan. Kay laki pa naman yan. Nako, sa uli-uli iyo, huwag padalos-dalos sa paghuli ng banakon. Iisa lang ang buhay natin. Kapag nagkamali ka, wala nang rewind. Nako, sa bilis ko lang po, ay wala nang panama tong banakon. Kaya nga po naunahan ko eh. Pero wag po kayo mag-alala, Lolo Jose. Tatandaan ko po ang sinabi niyo sa akin. Mag-iingat po kami mamaya ni Anton sa gubat. Sa sarili niyang kwarto ay ginising naman ni Lolo Jose si Anton. Anton na po! Gising na! Nariyan na si Carlos sa labas. Mag-uuling daw kayo ngayon sa gubat. Bumangon ka na riyan, sige na! Agad namang nag-inat na bumangon si Anton pagkarinig ng pangalan ng kanyang kaibigan. Napatingin pa siya sa lumang orasang nakasabit sa dingding. Nariyan na po pala kagad si Carlos. Hindi halatang atat ang loko ah. Lolo, ipagtimplan niyo nga po kami ng kape. Malamang hindi pa po nag-aagahan yun. O siya, yun nga ang sinabi niya sa akin kanina. Labasin mo na siya. Nandun sa banggiran. Naglilinis ng banako na napatay daw niya kanina. Alam mo yung kaibigan mong yan. Kahit kailan padalos-dalos. Pasalamat siya. At hindi siya natuklaw ng ahas na yon. Kung hindi, malamang napaglalamaya na siya. Kaya ikaw, apo, wag mo siyang gagayahin na. Mataan mo palagi yung kaibigan mo. At kung mapahamak yon, ay baka madamay ka pa. Nako,
Palagi ko naman pong pinagsasabihan yun, Lo eh. Ugali niya na po talaga ang pabigla-bigla ng kilos. Kung ano po ang una niyang maisip, ginagawa kagad nang hindi mo na nag-iisip. Kaya kapag nagdidesisyon kaming dalawa, ay kailangan magsasabi muna siya sa akin. Mabuti na lang po't nakikinig naman sa akin kahit papano. Ang problema lang po ay kung mag-isa lang siya. Mahirap din talaga ang may ugaling katulad ng sa kanya, Apo. Kaya ikaw ay ingatan mo ang pakikisama sa kanya. Maging wais ka. Huwag mong hayaang maipahama ka niya. Kabisado ko na po yan, Lolo. Lagi niyo na lang pong bilin sa akin yan eh. Huwag niyo po akong alalahanin. Alam ko po kung paano ko impluwensya ng kaibigan ko. Mabuti naman po siyang kaibigan eh. Yun lang talaga ang problema sa kanya. Ang maging padalos-dalos. Paunti-unti po eh, matuturuan ko rin po siyang maalis sa sistema niya yun. O siya, labasin mo na at ipaghahanda ko na kayo na maaagahan. Magmumug ka na rin at amoy imbornal yung bunganga mo. Amoy punyeta. Natawa na lang si Anton nang maamoy ang sariling hininga. Iniligpit na niya ang kanyang higaan at lumabas na ng kwarto. Magsasalo-salo na sila sa agahan ay masaya pa silang nagkikwentuhan. Matapos naman mag-agahan ay naghanda na ng kanilang mga gamit ang magkaibigan. Nang aalis na sila ay kay Rami pambilin ni Lolose. Carlos, Anton, Apo. Yung palagi kong bilin sa inyo, hani. Palagi kayong alerto sa loob ng gubat. Maging mapagmasid palagi sa paligid nyo. Mataan at pag-isipan palagi ang mga bagay na mapapansin yung kakaiba. At sa nga pala, may kakaibang matching daw na namamataan doon sa gubat. Iwasan nyo ang matching na yon. Pagkat sobrang tuso raw at baka iligaw kayo sa gubat at hindi na kayo makalabas ng buhay. May nakapagsabi pa sa akin na may kakaibang buntot daw yon. Kung papaanong kakaibang buntot ay wala akong ideya. Hindi ko pa kasi yun nakikita. Hindi na rin naman ako nakakapasok sa gubat. Wag na wag din kayo magpapagabi. Wag niyong hahayaan na sumapit ang takip silim na naroroon pa rin kayo sa loob ng gubat. Dapat mga 3:00 pa lang ng hapon ay palabas na kayo. Delikado pag maabutan kayo ng dilim sa gubat. Alam niyo na yon kung bakit. Aswang po ba, Lolose? Huwag po kayo mag-alala. Matagal na po kayang wala ng mga aswang na sumasalakay rito sa lugar natin. Napatay na po silang lahat ng isang grupo ng magagaling na mga antingero. Nakalimutan niyo na po ba yun? Kahit na, Carlos, hindi pa rin tayo dapat magpakampante. At yun nga dahil sobrang tagal nang walang sumasalakay rito, baka naman, bigla-bigla na namang may lilitaw uling aswang. Mas maigi na yung lagi tayong nakahanda. Sa bagay, tama po kayo, Lolo. Carlos, sundin na lang natin si Lolo. Wala namang mawawala sa atin kung mag-iingat tayo, di ba? Lalo na ikaw, padalos-dalos ka pa naman. Napakamot na lang ng kanyang ulo si Carlos habang palipat-lipat ang tingin kina Lolose at Anton. Halatang may gusto pa sanang sabihin, pero sinarili na lang. O siya, sige, tara na, Anton. Paano po, Lolose? Alis na po kami. Kayo rin po mag-iingat ha, kasi mag-isa na lang po kayo dito. O sige na, lumakad na kayo. Anton, Apo, yung mga itinuro ko sa yung mga herbal na halaman, kung sakaling kakailanganin nyo ikaw na rin ang bahala riyan sa kaibigan mong padalos-dalos. Mataan mo yan palagi. Naka, si Lolo talaga oo. Hayaan niyo po, magpapakawais din po ako sa loob ng gubat. Sisikapin ko din po na maging hindi padalos-dalos. Lumakad na nga ang dalawang magkaibigan. Nang iwanan nila si Lolose, ay hindi na nila napansin ang bulto ng isang taong nagtatago sa likod ng isang malapad na puno, malapit sa bahay ni na Anton. Lihim itong nagmamasid. Yun ay walang iba, kundi ang matandang babae na bandang una pa man ay parang sinusundan si Carlos. Matalim ang pagkakatitig na nanlalalim nitong mga mata. Nang nakapasok na sa gubat sina Anton at Carlos,
ay naging paksa ng kanilang pag-uusap ang tungkol sa matching na binanggit ni Lolose. Siya nga pala, Anton. Nakita mo na ba yung tinutukoy ni Lolose na kakaiba raw na matching na may kakaiba ring buntot? Ang tagal na natin pumapasok sa gubat pero kahit minsan, wala pa yata tayong namamatang kakaibang matching ah. Saka, may matching pa ba rito sa gubat sa lugar natin? Pagkakaalam ko wala na eh. Meron pa namang ilang matching dito, Carlos. May ilan akong nakikita rito minsan. Siguro kaunti na lang sila, kaya madalang na lang sila magpakita sa mga tao. Iwas na rin siguro sila sa tao dahil nga pati sila ay hindi na pinapatawad ng mga mangangaso rito. Kinakatay na rin nila ang matching? Ew! Hindi pa ako nakakatikim ng karne ng matching. Pero kahit kailan, ay hindi ko susubukan makatikim nun. Nakakatakot, baka kapag kumain ka ng matching, baka unti-unti ka na rin magmukhang matching. Kaya siguro karaniwan ng mga nangangaso rito sa atin ay pumapangit ang mga itsura. Tignan mo parang mga gorilya na. Siraulo ka talaga, walang ganun. Hindi naman siguro nakakahawa sa itsura ng tao ang pagkain ng karne ng matching, no? Baka dahil sa sobrang stress lang, kaya yung mga mangangaso dito sa atin pumapangit. Tayo na lang, sa kakakayod natin, para makapag-ipon medyo nagmumukha na rin tayong mama Kaya pagkatapos nating mag-uling ngayong buong araw, ay baka kailangan muna nating magpahinga ng isang araw bukas. Para naman makabawi tayo sa sobra-sobrang pagod natin. Napatingin si Carlos sa sariling katawan at kinapakapa ang muka. Maging kay Anton ay napapasulyap siya. Teka, aba oo nga no. Ngayon ko lang napansin ang itsura mo, Anton ah. Medyo mukha ka na nga mama. Aba, pwede na kitang tawaging kuya o kaya tito. Siraulo, ako lang ba? Ang itsura mo kaya ang pansinin mo. Halatang hindi ka na nagsasalamin Tinutubuan ka na kaya ng bigote at balbas. Hala ka, ikaw naman yata ang malapit ng magmukhang matching. Letsugas ka. Hindi nga, Anton. Niloloko mo lang yata ako Totoo nga. Kinapa mo na ba yung mukha mo? Kung hindi mo naman pala nararamdaman yung tumutubo mong buhok sa mukha. Hanip, gaano na ba kakapal yung mga kalyo mo sa kamay at parang sobrang manhid na yata? Siraulo. Basta, mas mauuna ka pang maging matching sa akin. Mas matanda ka kaysa sa akin ng ilang araw, no? Akala mo, ha? Sa pagbibiruan na yon ng magkaibigan, ay hindi na nila napapansin na nakasunod pala sa kanila ang matandang babaeng nakatalukbong ng malapad na bandana. Pirming matalim ang pagkakatitig ng mga mata nitong parabang nagbabanta. Maingat ang bawat kilos nito. Halos walang kaluskos na maririnig habang palihim na palipat-lipat ng punong pinagtataguan. May kung anong ibinubulong ito sa sarili. Ano kaya ang magandang gawin sa dalawang binatang ito? Kailangan may gawin na ako ngayon. Tumanda na lamang akong ganito. Nang hindi na ipaghihigante ang dapat kong ipaghigante. Humanda kayo mga taga-baryo. Oras na magtagumpay ako ngayon, ay makakabalik na ang lahing minsan niyong inalis sa akin. Akala siguro ninyo ay tuluyan ng namura ang aming lahi. Pues, kailangan magpatuloy ang lahi namin sa pamamagitan ko. Dahil medyo napasigaw ang matanda sa gigil sa bandang dulo ng sinasabi, ay narinig ito ni na Anton at Carlos. Kapwa napalingon ang dalawa sa direksyon nito. Ngunit bago pa man tuluyang malantad sa dalawa ang itsura nito, ay mabilis na itong nagtalukbong at mabilis din bumira ng lakad papalayo. Lintik na yan. Mabubukin pa yata ako ng mga damuhong yon. Kailangan ko na tumakas at magbalik sa yungib ka. Huh? May tao sa banda ron, Carlos, oh. Isang matandang babae yata. Tama,
Matandang babae nga na may tungkod. Teka, sundan natin, Anton. Baka lihim tayong minamanmanan. Mabilis na pinigilan ni Anton ang tangkasan ng gagawin ni Carlos. Hinila niya ang braso nito. Wag na, Carlos. Baka hindi talaga yung tao. Isipin mo, ano ang ginagawa ng isang normal na matandang babae rito sa gubat? Saka hindi pamilyar sa akin ang itsura niya. Hindi yata siya taga-baryo natin. Parang may kakaiba rin sa kanya, nararamdaman ko. Natigilan naman si Carlos at sandaling napaisip. Oo nga no, may talukbong pa pala siya. Di ko alam kung ano ang tawag doon, pero parang sinaunang panahon pa ang disenyo eh. Hindi kaya isa yung... baka naman isang diwata na nagpapanggap lang na matanda. Naku, dapat masundan natin yun, Anton. Malay mo, humihingi ng tulong. Tapos, bilang kapalit, ay bigyan tayo ng anting-anting. Tara na, sundan natin, dali! At dali-dali nang tumakbo si Carlos, pasunod sa direksyong kinaroroonan kanina ng matandang babae. Halatang excited ito sa naisip. Anak ng, antigas naman talaga ng ulo nito. Kahit kailan talaga. Kapag tayo napahamak, Carlos ha, kasalanan mo talaga ha. Bilisan mo na lang ang pagsunod, Anton. Uy, ayun, nakita ko na matanda, tumawid sa mga batuan sa makipot na parte ng sapa. Dalian mo, Anton. Tara, baka makawala yun. Galit na nilingon ng matanda ang sumusunod ditong si Carlos. Maya-maya pa ay mabilis itong nagtago sa isang palumpong nang makita nitong nadapa ang binata. May dinukot ito sa bulsa ng suot na lumang duster. Isang botelyang may lamang langis. Nagbuhos ito ng konti sa palad at inihaplos sa balat. Pagkaraan ng ilang sandali ay unti-unting nagbago ang anyo nito. Carlos? Carlos, tasan ka? Carlos! Nandito ako, Anton! Aray ko! Ang paa ko! Ang sakit! Kamalas naman eh! Bakit ba kasi may nakausling ugat dito ng puno? Aray ko! Medyo nag-alala si Anton nang mamataan niyang namimilipit na nakaupo sa damuhan si Carlos. Hilot-hilot nito ang nasaktang paa. Oh, bakit? Ano nangyari sa'yo? Yan! Sabi na kasing wag nang sundan ng matandang yun. Ayan tuloy na pala mo sa pagmamadali mo na parang kung ano ang naisip yung kagad ang mangyayari. Ano? Nasaan na yung matanda? Doon! Aray! Doon! Sa banda ron pumunta! Ituturo sana ni Carlos kung nasaan banda kanina ang matanda, pero bigla siyang natigilan. Nang paglingon niya ay wala na pala ito. Sa halip, ang nakita niya ay isang kakaibang matching na lalambi-lambitin sa mga sanga ng puno sa di kalayuan. Huh? Anton, tignan mo! Nakikita mo bang nakikita ko? Yun na yata yung sinasabi ni Lolosi, nakakaibang matching. Ha? Nasaan? Ayun oh, isang puting matching na may kakaibang buntot. Kumikinang ang dulo ng kanyang buntot. Talagang kakaiba siya. Itinutok ni Anton ang kanyang mga mata sa direksyong itinuturo ng nguso ni Carlos. Nanlaki pa ang kanyang mga mata nang makita ang puting matching. Oo nga no, puting matching. Naku, baka yan na nga talaga ang sinasabi ni Lolo. Yumuko ka nga muna, Anton, at baka makita ka ng matching na yun. Obserbahan na lang muna natin. Tapos, palihim natin susundan. Kakaiba talaga ang buntot niya. Parang maalala ko sa mga kwento noon ng mga matatanda doon sa amin. May sinasabi silang mutya. Karaniwan doon ng mutya ay makinang. Ang iba raw ay nakikita sa parte ng katawan ng kakaibang mga hayop. Naku, baka mutya ang nasa dulo ng buntot ng puting matching na yun na. Anton, kailangan mahuli natin ang matching na yun. Shh! Hinaan mo lang ang boses mo. Parang nakikiramdam ang matching. Saka teka nga, sa bandaron mo rin ba nakita ang matandang hinahabol mo kanina? Oo. Hindi ako pwede magkamali. Bakit ba? Hindi kaya yung matandang yun ay ang matching na nakikita natin ay iisa?
Oo nga no. Pwedeng ganun nga, Anton. Sabi ko sa'yo malamang naingkantada nga matandang babaeng yun. Kita mo. Heto, at bibigyan pa yata tayo ng mutya. Kung siniswerte nga naman tayo, oo. Heto na yata ang sagot sa matagal na nating hiling na sana swertein tayo isang araw at mapabilis ang pag-iipon natin. Ang alam ko pa kasi, may mga mutya raw na pampabuenas o pampaswerte. Heto na yon, Anton! Nilalapitan na tayo ng swerte! Pero paano kung masamang engkantada na pala? O kaya ay masamang elemento rito sa gubat? Baka hindi mo alam. May masasamang mga elementong magagaling magpanggap. Wag na nga yan padalos-dalos na naman ang pairalin mo, Carlos. Mahirap na. Oo, gusto ko rin makahanap o makatsyempo tayo ng mutya. Pero hindi sa paraang isasapalaran natin ang ating mga buhay. Tandaan mo, iisa lang ang buhay natin, Carlos. Saka marami pa tayong pangarap na kailangang abutin, di ba? Kaya mas mabuting wag muna nating iasa sa buenas na maibibigay ng mutya ang kapalaran natin. Mas gusto ko pang sa sariling sikap at tiyaga matamasa ang swerte sa buhay. Ay nako, ang dami mo pang sinasabi, Anton. Ikaw rin, baka minsan lang ang ganitong pagkakataon. Teka, tignan mo, Anton, oh. Yung matching na puti. Hala, naging dalawa na sila, Anton. Mabilis na napalingon si Anton sa bagay na pinanlalakihan ng mga mata ng kaibigan niyang si Carlos. Totoo ngang biglang naging dalawa ang matching na kulay puti. At parehong-pareho ang mga ito. Para bang pinagbiyak na bunga. May makinang na bagay pa ring parang nakakabit sa dulo ng buntot ng isa pa. Pero may isang bagay na ipinagtataka ni Anton sa ikinikilos ng dalawang matching na yon. Matapos nga niyang panlakihan ng mga mata, ay napakunot naman ang kanyang noo. Aba, oo nga. Naging dalawa sila. Pero teka, bakit parang hinahabol ng isang isa pa? Parang takot na takot naman ang isa. Parang may mali ah. Anong mali ang sinasabi mo? Baka sadyang magkagalit sila sa isa't isa, kaya ganyan sila kumagabulan. Teka nga, at may gagawin lang ako. Umiral na naman ang pagiging padalos-dalos ni Carlos. Mabilis itong pumulot ng malaking putol na sangang namataan sa isang tabi sa damuhan. Walang sabi-sabi nitong patakbong inihagis yun sa direksyon ng isang matching na galit na humahabol sa isa pa na halatang mas mabagal kumilos. Medyo uugod-ugod na ito habang lumalambitin sa mga sanga ng puno. Langya kang matching ka? Akala mo kung sino ang may-ari ng gubat na to, ha? Hetong sayo! Kung hindi ka patitigil, ay babatuin pa ulit kita! Dahil sa ginawa ni Carlos, ay naalerto ang humahabol na matching. Napalingon nito sa kinaroroonan ng binata. Mabilis nitong iginala ang mga mata at namataan naman si Anton. Naningkit din ang mga mata nito na parang taong nag-iisip. Napakamot pa ito ng baba. Ang sumunod na naging aksyon ng matching na yon ay nagmamadali itong namitas ng hilaw na mga bunga ng punong kinaroroonan. Makaraan ay nananadyang pinagbabato ang dalawang nagulat na binata. Siraulong matching to! Aray ko! Aray! Aray ko! Wisit na matching to! Ang sakit mong bato! Hustler pa! Dito, Carlos! Dito tayo! Sundan mo ako! Mukhang hindi tayo titigilan yan hanggat hindi tayo lumalayo mula sa kanya. Ikaw kasi, pabigla-bigla ka na naman. Dapat kasi, inobserbahan lang muna natin sila. Kaso binulabog mo. Paano kung magtawag pa ng ibang mga kasamahan yan? Baka kuyugin tayo dito ng mga matching. Aray ko! Siraulo talaga matching na to. Parang ako lang ang pinapatamaan ah. Ikaw kasi ang unang nambato sa kanya. Bilisan mong kumilos para hindi na tayo sundan. Huwag mo na kasi siyang lilingunin. Kita mong sumisigaw na sa galit yung matching oh. Lilingunin mo pa. Mabilis na kumilos ang dalawa. Palayo sa matching na patuloy pa rin sa pambabato ng maliliit na mga bunga ng punong bayabas. Hanggang sa tuluyan na nila itong mailigaw at hindi na sila nasundan pa.
Grabing matching yun. Nalamog yata ang ulo ko ah. Napakasintado pa. Yan ang napapala ng padalos-dalos na tulad mo. Saka mabuti pang ang itinaboy tayo para wala na tayong iisipin pang mutya-mutya na sinasabi mo. Pag-uuling ang ipinunta natin dito, hindi paghahanap ng mutya. Ano ka ba? Saka ayoko ng mutya. Mahirap ding magtaglay ng mutya. Ang pagkakaalam ko may responsibilidad na maaatang sa'yo kapag nagkaroon ka nun. Hindi lang basta swerte ang dala nun. Hindi pa ako handa sa ganong responsibilidad. Saka na siguro kapag tumungtong na ako sa edad na 30 o 40. Basta ako. Kapag nandyan na ang pagkakataon, ay sasambutin ko na kagad. Maghihintay pa ba naman ako ng maraming taon kung nandyan na nga sa harap ko? Ikaw na rin na may sabi, di ba? Naginto ang panahon. Tapos, ikaw naman pala tong magpapalipas ng maraming panahon bago sunggaban ang pagkakataon. Depende naman kasi yan sa kahandaan mo, Carlos. Susunggaban mo ba ang isang bagay kahit alam mo sa sarili mo, nabubut ka pa? Halimbawa, mag-aasawa ka ba kagad kahit wala ka pang ipambubuhay sa magiging pamilya mo dahil lang may nobya ka na? Siyempre, ihahanda mo muna yun para sa kinabukasan nyo bago mo pakasalan ang nobya mo at bago kayo bubuo ng isang pamilya. Ganun yun, Carlos. Hindi pa dalos-dalos. Ang layo naman yata ng halimbawa mo sa mutya. Saka ano pa bang poproblemahin mo sa pagkakaroon ng mutya kung swerte naman ang ibibigay sa'yo? Kahit ano pa sigurong iatang sa balikat mo ay makakaya mo dahil pinaglalaanan ka rin ng mutya mo. Ay nako, bahala ka na nga riyan sa katwiran mo. Alam mo, hindi konsentidor ang mga mutya. Karamihan na nagtataglay ng mga ito ay ang mutya din ang pumipili. At pumipili sila ng mga karapat-dapat at may magagandang katangian na sigurado ko na wala sa'yo. Hindi rin sila napipilit na makuha. Kapag pinilit mo tong kuhanin, ikaw rin na mapapahamak. Habang nagkakatwiranan ang magkaibigan, ay wala silang kamalay-malay na nasa paligid na naman pala ang matandang babae kanina. Nagbalik ito sa dati nitong anyo. Habang nakikinig sa usapan ng dalawa, ay napapangisi ito. May ibinubulong na naman ito sa sarili habang nagtatago sa likod ng isang malagong palumpong. Aha! Tamang-tama ito. Pwede ko pala silang lidlangin para kunin nila ang mutya sa buntot ng puting matching na yon. Lalo na ang isang binatang yon na padalos-dalos pala. Doon ako sa isa tututok at mukhang mas madali ko lang siyang mahihikayat. Konting pagmamasid pa, Tedeng. At magtatagumpay na rin sa wakas ang plano mo. Dahil sa mga huling sinabi ni Anton, ay parang nasaktan naman ang damdamin ni Carlos. Palihim nitong sinamaan ng tingin ang kanyang kaibigan. Magsasalita pa sana ito, pero hindi na lang isinatinig ang nasa isip. Sa halip ay bumuntong hininga na lang ito. Hayan, tama yan, Carlos. Magalit ka sa kaibigan mo. Siguro naman ay sapat na yan para sa balak ko sa inyong dalawa. Panahon mo na talaga ngayon, Tedeng. Umaayon sa'yo ang tadhana. At nagtuloy na nga sa pag-uuling ang dalawang binata. Sa kasagsagan ng kanilang ginagawa, ay naging hindi madaldal si Carlos na naging pabor naman para sa binatang si Anton. Kada may inuutos ang huli, sa una ay basta na lang sumusunod. Palagi itong palihim na nakairap sa huli. Kasabay nito ay panaka-naka itong lumilinga-linga sa paligid. Halatang inaabangan ang muling paglitaw ng puting matching. Oh, Anong nililingon-lingon mo riyan, Carlos? Inaabangan mo ba yung puting matching? hindi ah. Saka wala ka na ron. Mabuti pa ituloy na lang natin itong pag-uuling para mabilis tayong makarami. Oh, tignan mo yung apoy sa banda mo. At baka kumalat. Naku, baka matupok itong buong gubat sa pagpapabaya mo, Anton. Sa pagkakataong yon, ay si Anton naman ang napapasimangot sa napapansin
sa kanyang kaibigan. Palihim niyang tinatansya kung ano kaya ang binabalak nito. Nilinga-linga din niya ang paligid ng gubat. May naririnig siyang kung ano-anong kaluskos at mga huni ng ibon. Kahit paano ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib nang wala siyang narinig na huni ng matching. Samantala ay walang kamalay-malay ang magkaibigan, pati na ang nagtatagong si Aling Chedeng. Nasa itaas pala ng isang mataas na puno ay nagmamasid ang totoong kakaibang puting matching na ginaya ni Aling Chedeng bandang una. Naniningkit na naman ang mga mata nito at nag-iisip habang pahimas-himas ng baba. Mas minamataan nito si Aling Chedeng. Makaraan ay nagpalipat-lipat naman ang tingin nito kina Anton at Carlos na parabang may tinitimbang sa dalawa. Biglang nagliwanag ang aura ng matching nang may kung anong sumagi sa isip. Dali-dali itong walang ingay na nagpabitin-bitin sa pagitan ng mga sanga ng puno at nagpakalayo-layo. Ang pinuntahan nito'y isang parang punong balete, pero hindi puno ng balete. Napapalibutan ito ng mga baging ng halamang makabuhay. Paglambitin ng puting matching sa punong yon, ay lumikha ito ng kakaibang ingay na parabang may tinatawag mula sa loob ng puno. Walang ano-ano'y biglang lumitaw ang isang engkantadong may muka at katawan ng tao, ngunit may ilang parteng parang sa matching tulad ng tenga nito. Ang mabalahibo nitong mga kamay at paa at may mahaba ring buntot. Ito ay walang iba kundi si Erom, ang engkantado ng mga matching sa gubat. Kinausap ni Erom ang matching. Ang boses nito'y mataginting. Anong balita, Matsepong? May banta ba sa susing mutya na ikinabit ko sa buntot mo at nadalaw ka rito sa baluarte kong puno? Umungul-ungol at sumenyas-senyas ang matching na tinawag ni Erom na si Matsepong. Inintindi yung maigi ng engkantado. Aba, at meron palang lumitaw na natitira pang kampon ng mga aswang. Isang matandang babae na nagtatago sa sekretong yungib dito sa gubat. Aba, bakit hindi ko man lang siya natutunugan? Pwes, panahon na, Matsepong, para gamitin mo ang iyong katusuan. May maimumungkahi ka bang magandang dapat nating gawin para makontra ang matandang yon sakaling magtagumpay ang kanyang balak na makuha ang susing mutya sa iyong buntot? Muling umungol at sumenyas si Matsepong. Ano ka mo? May dalawang binatang nag-uuling dito sa gubat na nakakita sa matanda. Malamang nga ay may binabalak ang matandang yon. Tama ka. Posible kang gamitin niya ang kahinaan ng isang binatang yon na sabi mo ay padalos-talos. Ayos, Matsepong. Maganda ang suwestyon mo. Tuso ka nga talaga. Sige, yun mismo ang gagawin natin. Pinagana ni Erom ang taglay niyang kapangyarihan na nasa kanyang humahabang puting buntot. Iwinasiwas niya ito sa ere, sa kanyang likuran. Kada wasiwas nito ay may lumalabas na manipis na puting usok. Ilang saglit lang ay may lumitaw na isang nilalang sa kanyang likuran. Namangha si Matsepong nang makita ito. Samantala, sa kubo naman na kinaroroonan ni Lolose, abala ang matanda sa pagluluto ng matatanghalian. Wala siyang kamalay-malay na lihim pala siyang pinagmamasdan ng puting matching ni Erom. Humuhuni ito ng kakaibang tunog upang tawagin ang pansin ng matandang lalaki. Teka, ano bang tunog yun? Parang tunog ng isang matching. Nako, matignan nga at baka yun ay yung kakaibang matching na sinasabing pag-alagala sa gubat at bihirang mamataan. At baka siya na ngayon dahil kakaiba ang tunog niya. Nakita kagad
ni Lolo Jose ang puting matching na pasabit-sabit sa mababang parte ng punong malapit sa kubo. Agad siya nitong sinenyasan na lumapit. Nako, pinapalapit ako ng matching na to. Aba, susundan ko ba o hindi? Ang alam ko ay tuso raw ang kakaibang matching na to. Pero mukhang mabait naman siya. Ano kaya ang mangyayari sa akin kung subukan kong lumapit? Diyos ko, hindi pwede at baka kung ano ang gawin sa akin ng matching na ito. Muling sumenyas ang matching kay Lolose na lumapit dito. May ipinakita ito at iwinagayway sa direksyon ni Lolose. Putol na buntot na may makinang namutya sa dulo. Ang sarili nitong buntot. Aba nako, naputol pala ang buntot niya. Anong ibig sabihin nito? Ibinibigay sa akin ang buntot niya. Pero bakit? Tatanggapin ko ba? Hindi. Hoy, puting matching! Hindi mo ako maloloko sa gusto mo mangyari. Hindi ko ba alam na tuso ka? Pwes, kahit anong gawin mo, ay hindi ko tatanggapin yan. Napakalabong ipamigay mo yan. At sa isang katulad ko pa, na matandang uugod-ugod na. Walang ano-ano ay may kung anong itinuro ang matching sa langit habang ang itsura ay takot na takot. Umuungol din ito ng malakas na parabang nagbababalang may mangyayari o darating na sakuna. Dahil dito, taranta namang napatingala sa langit si Lolose at inalam kung ano ang itinuturo nito. Ngunit ang pagtingalang yun ni Lolose ay agad sinamantala ng matching. Mabilis itong patalon-talon na pinasok ang bahay ni Lolose at inilapag ang putol nitong buntot sa ilalim ng unan ng katring higaan ni Anton. May kung anong iniihip pa ito sa unan ni Anton bago mabilis na tumakbo palabas. Nagulat naman si Lolose nang paglingon niya ay nakita niyang papalabas na ang matching mula sa loob ng kubo. Mabilis niya itong hinabol at binugaw palayo. Leche ka, matching ka! Mukhang inisaan pa yata ako. Baka kung ano na ang kinuha sa bahay. Baka may kung anong ginawa. Dako, mahirap na. Matignan nga ang buong bahay. Mabilis na pinasok at tinignan ni Lolose ang bawat sulok ng kubo. Kada detalye ay hindi niya pinalampas. Nang mapadako siya sa kwarto ng apo, ay biglang naningkit ang kanyang mga mata. Paano ay nakaramdam siya ng kakaiba. Teka, parang may kakaiba akong nararamdaman dito sa kwarto ni Anton. Biglang umalinsangan. Tapos, teka, minamali ba ako ng pandinig ko? Parang may bumubulong sa akin. Saan ba nanggagaling yung parang bulong na yun? Kung saan saang banda, itinutok ni Lolose ang kanyang tenga para marinig ng malinaw ang bulong na naririnig. Hanggang sa mapaupo siya sa katring higaan ni Anton. Uy, mukhang dito sa unan ni Anton nanggagaling ang bulong. Biglang nanlaki ang mga mata ni Lolose nang marinig niyang parang kinakausap siya ng bulong. Ang tinig nito ay mataginting. Ang totoo ay boses yun ng engkantadong matching na si Erom. May ipinahatid itong mensahe sa pamamagitan ng puting matching na kanina nga ay iniihip sa unan ni Anton. Lolose, makinig kayo sa sasabihin ko. Ako ang engkantado ng mga matching sa kagubatan. Huwag kayong mabibigla sa mga ihahabilin ko tungkol sa inyong apo. Ito ay lubhang mahalaga. May kinalaman ito sa isang mutyang ipagkakatiwala ko sa kamay ng inyong apo. Sa balikat niya ay iaatang ko ang isang mabigat na gampanin. Iahanda ko siya para sa isang laban na napipintong maganap. Puwersa ng mabagsik na aswang ang kanyang makakalaban. Muling nanlaki ang mga mata ni Lolose sa kanyang mga narinig. Puwersa ng mabagsik na aswang?
Ibig sabihin, ay sasalakay na naman dito sa aming baryo ang mga aswang. Ngunit hindi sinagot ng tinig ni Erom ang tanong ni Lolose. Ang tinig kasi nito ay pahatid lang at hindi aktwal na tinig ng engkantado. Ito ay mahigpit na lihim lang muna sana natin, Lolose. Tayo-tayo lang sana ni Anton ang nakakaalam. Huwag niyo itong ipagsasabi kahit kanino. Kahit pa sa kaibigan ng iyong apo na si Carlos. Hindi dapat malaman ng espiritu ng aswang na si Anton ang tagapag-ingat ng totoong mutyang ipinadala ko sa inyo sa pamamagitan ng alaga kong puting matching na si Matchepong. Ingatan at itago niyong maigi ang buntot ng matching na may mutya sa ilalim ng unan ni Anton. Mahigpit na bilin ko lamang na wag niyo itong hahawakan. Si Anton lamang ang pwedeng humawak nito at magtanggal ng mutya mula sa buntot. Marami pang ibinilin ang tinig ni Erom kay Lolose. Si Lolo Jose naman ay basta nakinig lang ng maigi. Hindi na siya nagtanong-tanong pa pagkat nakatunog din siya. Napahatid na tinig nga lang ang kumakausap sa kanya, kaya hindi siya sinasagot. Samantala, pabalik sa parte ng gubat kung saan naroroon sina Anton at Carlos. Ang huli ay lihim na iniwanan saglit ni Anton na abala sa paglalagay sa sako ng kanilang mga nauling. Napansin kasi ni Carlos ang muling paglitaw ng puting matching na nagpapabitin-bitin sa mga puno. Maingat at walang ingay itong sinundan ng binata. Ang puting matching naman ay parang nananadyang hindi pansinin si Carlos kahit paminsang-minsang nakakalika ng maingay na kaluskos. Aba, parang umaayon sa akin ang pagkakataon ah. Hindi ako pinapansin ng matching. Ramdam kong gusto rin yata talagang ibigay sa akin ng matching na yun ang mutya ng buntot nito. Ito na ang swerte ko. Ayos! Walang kamalay-malay si Carlos na inaakay pala siya ng puting matching papunta sa lagusan ng isang kuwebang pailalim sa lupa. Nang malapit na si Carlos sa sekretong lagusang natatakpan lang ng mga damo at makapal na baging, ay biglang nag-ingay ng malakas ang puting matching na para bang may tinatawag. Walang ano-ano ay mabilis itong nagtago sa mayayabong na mga puno nang lumitaw sa bumukas na lagusan ang matanda na si Aling Chedeng. Pareho pang nagulat sina Carlos at ang matanda nang magtama ang kanilang mga mata. Aba, may naligaw pala rito. Pwes, tamang-tama ang pagparito mo. Narinig ko kanina ang huni ng matching. Dumaan ba rito? Naku, opo. Ang totoo po sinusundan ko po yung puting matching na may kakaibang makinang nabuntot eh. Hindi ko po kasi sinasadyang mapagawi rito. Huh? Mukhang yung puting matching talaga ang pakay mo. Tama ba ako? Oo, alam niyo po ba tungkol sa matching na yon? Oo naman. Alam na alam ko. Ang matching na yon ay nagtataglay ng susing mutya ng engkantadong si Erom. Susing mutya? Engkantadong Erom? Ano pong pinagsasasabi niyo? Alam kong marami ka pang hindi alam tungkol sa mahiwagang puting matching na yon na pag-gala-gala rito sa kagubatan. Matagal na akong nakatira sa gubat na ito at masasabi kong kabisado ko na ang lahat dito. Alam kong gusto mong makuha ang mutya ng puting matching na nakita mo. Wes, tutulungan kitang makuha ang mutyang yon. Alam mo ba, kapag nakuha mo ang mutyang yon, ay puputaktihin ka ng swerte. Naku, opo. Yan nga po ang dahilan kung bakit gusto ko po makuha ang buntot ng mahiwagang puting matching. Pagod na po ako sa kakakayod para lang po makapag-ipon. Gusto ko na pong maabot sa lalo madaling panahon ng mga pangarap ko sa buhay. Kaya ang pagkakataon pong ito na makakuha ng pampaswerteng mutya ay hindi ko po palalampasin.
Tama yun, iho. Ngayon nga ay umaayon na sa iyo ang pagkakataon. Nandito mismo ako para tulungan kang makuha ang buntot ng matching na yon. Ay siya, total at natuklasan mo na rin ang sikreto kong lunggang yungib, ay pumasok ka na muna rito. Bibigyan kita ng mga magagamit mo para mas madali mong mahuli ang puting matching. Hindi mo ba alam na sobrang tuso ng matching na yon? Naku, gaano nga po ba katuso ang matching na yun? Nako, sobrang tuso. Halika na at pumasok ka na muna. Huwag kang matakot dahil hindi naman ako masamang nilalang. Tutulungan pa nga kitang mahuli ang matching. Saka bibigyan pa kita ng anting-anting. Gusto mo ba yon? Talaga po? Bibigyan niyo ako ng anting-anting? Oo naman. Anting-anting ang kailangan mo para mahuli ang tusong mahiwagang matching na alaga ng isang engkantado. Ay, isa po ba kayong engkantada? Parang gano'n na nga. Isa akong ermitanyang engkantada. Wow! Tama po pala ako nang hinala sa inyo na isa kayong engkantada at mali naman ang kaibigan kong si Anton. Hayaan mo na ang Anton na yun, iho. Ikaw talaga ang itinadhanang mapagkakalooban ko ng anting-anting. Pagpasok ng dalawa sa madilim na pailalim na yungib, makikita ang nakasinding mga sulo sa bawat sulok nito. Kung ano-ano rin ang makikitang mga nakasabit sa bawat dingding ng yungib. Iba't ibang kagamitan ni Aling Chedeng. Meron ding nakasabit na mga pulseras at mga kwintas na gawa sa kung ano-anong materyales. May isa pa na may palawit na parang kulay itim na diamante. Meron din ang palawit na itim na batong may nakaukit na hindi maintindihan ni Carlos kung ano. Kinuha ni Aling Chedeng ang kwintas na may palawit na itim na diamante. Palihim itong nakangisi ng nakakaloko. May kung ano pa itong ibinulong sa palawit ng kwintas na biglang saglit na kuminang. Oh, ito na, iho. Ang sinasabi ko sa iyong anting-anting. Lubhang makapangyarihan yan. Ibulong mo lang dyan ang gusto mong mangyari at magkakatotoo yung kagad. Halimbawa, kapag ibinulog mo rito na kailangan mong mahuli ng walang mintes ang mahiwagang matching, ay tutulungan ka nito kagad na mahuli ang matching na yon, kahit gaano pa ito katuso. At kapag nahuli mo na ang matching na yon, putulan mo na kagad ng buntot. Pagkatapos noon, ay palagi ka nang magiging swerte sa lahat ng bagay. Wow! Gustong-gusto ko po yan. Akin na ho itong singsing at gagawin ko po kagad ang mga sinabi nyo. Kailangan ko na rin po lumabas kagad dito sa kuweba para mahanap ko na po kagad ang matching. Naku, salamat po talaga rito ha. At nagmamadali na ngang lumabas ng yungib si Carlos. Ang mga mata niya ay kumikislap at hindi na halos mapalis-palis sa bibig ang maluwang na pagkakangiti. Hindi na niya napansin ang kakaibang titig sa kanya ng matandang ermitanya na si Aling Chedeng. Tila nadismaya ito sa agad na pag-alis ng binata. Ang gaspag naman ang ugali ng lokong yon. Sariling interes lang pala ang iniisip. Nakuha lamang ang kailangan ay umalis na lamang ng ganon-ganon. Di bale, ang pangit mo ring ugali ang magpapahamak sa iyong damuho ka. Buset, saka ayos na rin pala yon. Kahit paano, ay magiging instrumento ko naman siya para muling makawala ang espiritu ni kamahalang inang Maruha, ang mabagsik na reyna naming mga aswang. Pasasaan ba? At sigurado kong sa akin sasasadib. Sa wakas, muli na namang maibabalik ang naiwala kong pagkaswang. At siyempre,
ay ipapakalat kong muli ang aming lahi. Marami akong yayang gawin. Muling umalingaw-ngaw ang malakas na tawang yun ni Aling Cheding sa loob ng kanyang yungib. Samantala, nang nasa labas na si Carlos, at na kagad niyang hinanap ang mahiwagang puting matching. Parang nananadya namang hinihintay siya nito, di kalayuan sa lagusan ng sikretong yungib na pinanggalingan. Agad na binulungan ni Carlos ang palawit ng kwintas na noon ay naisuot na niya sa kanyang leeg. Ngayon mo patunayan sa akin na totoo kang anting-anting. Kailangan madali kong mahuli ang puting matching na yun na nakikita ko. Kontrahin mo ang kanyang katusuan. Ngayon din. Laking tuwa ni Carlos nang mapagtanto niyang tumalab nga ang kanyang ibinulong. Paano ay nakapagtatakang kinawayan pa siya ng matching at sinenyasang lumapit dito. Hinawakan pa nito ang sariling buntot at iwinagayway sa ere na parabang pumapayag kagad ito na ibigay ng walang kahirap-hirap ang taglay nitong mutya. Ngunit nang tuluyang makalapit si Carlos at nang ilalabas na sana niya ang sukbit na matalas na itak para putulin ang buntot ng matching, ay muli itong sumenyas. Umiling-iling ang ulo nito, kasabay ng hintuturo nitong tila nagsasabing hindi raw muna. Itinuro rin ito ang suot na kwintas ni Carlos. Ano? Ibibigay mo na lang sa akin tong buntot mo kapalit ng suot kong kwintas? Ganun ba? Tumango-tango ang matching. Itinago pa nito ang buntot bilang hudyat na hindi yun makukuha ni Carlos. Malibang ipagpalit niya rito ang kwintas, malalim namang napaisip ang binata. Dapat ko ba tong ipagpalit o hindi? Ayos lang yata na ipagpalit ko na lang kung makukuha ko naman ng mutya na pampaswerte. Saka bakit pala siya interesado sa kwintas na to? Paano kung iisahan lang pala niya ako? Parang naintindihan naman ng matching ang ibinubulong sa sarili ni Carlos. Bigla itong bumusangot at inirapan ang binata. Makaraan ay tinangka nitong lumayo na lang matapos iwagayway ang buntot at bawiin itong parang ipinagdadamot. Dahil dito ay nataranta ang binatang si Carlos. Mabilis niyang hinila ang kamay ng matching. Teka, uy! Sige na, heto na. Ibibigay ko na sa itong kwintas. Pero dapat ay ipaputol mo muna sa akin ang buntot mo para sigurado ako. Pero sumenyas ang matching na ibigay raw muna niya rito ang kwintas at ipapahawak na raw nito ang buntot. Sinunod naman ni Carlos ang senyas ng matching. Iniabot na niya rito ang kwintas na bigay ni Aling Cheding. Para makasigurado ay kagad sinunggaban ni Carlos ang buntot ng matching, sabay putol dito, gamit ang matalas niyang itak. Pagkaputol ng buntot ay mabilis nang tumakas ang matching, tangay ang kwintas, at naiwan si Carlos na tuwang-tuwa nang makuha niya ang makinang na mutya sa dulo ng buntot ng matching. Sa wakas, ako na ang magiging pinakamaswerteng tao ngayon sa mundo. Maitago nga muna itong mutya. Hindi muna to dapat makita ni Anton. Ako lang ang dapat na makinabang dito. Napakaswerte ko talaga at ako nakauna. Malas na lang ni Anton. Mauuna kong maabot ang mga pangarap ko kesa sa kanya. Nang puntong yun, habang ibinubulsa ni Carlos ang makinang namutyang bato, ay wala siyang kamalay-malay na may manipis na kulay itim na usok palang parang nasisipsip ang kanyang katawan. Hindi matukoy kung saan ito nagmumula. Bumalik si Carlos sa kinaroroonan ng kaibigang si Anton. Kakaibaan sigla niya ng sandaling yun na hindi maitago ng kanyang mga mata, pati na ng kanyang kilos. Siyempre, ay napansin yon ni Anton pagkakita sa kaibigan.
Oh, Carlos, kanina pa kitang hinahanap ah. Saan ka ba nang galing? Pambihira, para kang paltos ah. Saka ka lang lilitaw kapag patapos na ang ginagawa natin. Hindi mo na ako natulungan ah. Teka. Bakit parang kakaiba yata ang sigla mo ngayon? May nakita ka sigurong kakaiba rito sa gubat, no? Naku, walang ganun, Anton. Ewan ko ba? Basta masaya lang ang pakiramdam ko ngayon. Siguro dahil tama. Dahil marami na pala tayong nauling. Naku, pasensya na rin kung hindi na kita natulungang magsako ng mga uling ha. Siya, damihan ko na lang ang bubuhating mga sako ng uling para naman makaganti ako sa'yo. Ako na rin ang bahalang maghanap ng bibili sa bayan. Saka bilisan na nating umuwi. Hindi tayo pwedeng magpahapon dito, sabi ni Lolo Jose, di ba? Nang pauwi na sila, ay lihim na inoobserbahan ni Anton si Carlos na nauuna sa kanya sa daang kanilang tinatahak palabas ng gubat. Naningkit ang kanyang mga mata nang mapansin niya ang manipis na itim na usok na patuloy na nasisipsip ng katawan ni Carlos. Malalim niyang pinag-isipan kung ano yon at bakit may ganun na nangyayari sa kaibigan. Hanggang sa tuluyan silang makauwi at maghiwalay ni Carlos, ay patuloy na pinag-iisipan ni Anton ang kanyang natuklasan. At lalo pang nadagdagan ang kanyang iniisip nang makausap niya si Lolo Jose na noon din ay napansin niyang parang hindi mapakali. Ay, salamat at umuwi ka na rin, Carlos. Alam mo, Apo, may importante akong sasabihin sa'yo. Pero teka, tuluyan na ba talagang nakaalis ang kaibigan mo? Silipin mo nga ulit sa labas, Apo. Hindi kasi niya pwedeng malaman o marinig man lang ang sasabihin ko sa'yo ngayon. Isang mahigpit na sigreto lang natin ito, Apo. Tayong dalawa lang ang dapat na nakakaalam nito. Opo, wala na po siya. Kanina pa po nakaalis si Anton eh. Atat na atat nga pong makauwi yun kanina pa. Saka, ano ba sasabihin niyo sa akin? At bakit kailangan tayong dalawa lang po ang nakakaalam? Sandali, at isasara ko lang muna itong pinto, Apo. Pagkatapos ay pumasok ka sa kwarto mo at susunod ako. May ipapakita ko sa iroon. Nang nasa kwarto na sila ni Anton, ay nagmamadaling inutusan ni Lolo Jose si Anton. Buklatin mo ang ilalim ng unan mo, Apo. Una, ay nangunot ang noo ni Anton pagkakita sa putol na buntot ng matching na may kumikinang na batong mutya sa dulo nito. Makaraan ay takang-takang binalingan si Lolo Jose. Lo, bakit may putol na buntot ng matching dito? Paano nagkaroon ito dito? Ikinuwento ni Lolo Jose sa binatang si Anton ang lahat ng nangyari. Bandang una nang magpakita sa kanya ang mahiwagang puting matching. Kasama roon siyempre ang bulong ng isang engkantado at mga bili nito. Siyempre ay hindi makapaniwala si Anton matapos niyang marinig ang buong kwento ni Lolo Jose. Teka Lolo, ibig sabihin po imutya talaga itong nasa dulo ng buntot ng matching, Lolo? Sasalatin na sana ni Anton ang buntot ng matching nang pigilan siya ni Lolo Jose. Teka, Apo. Wag mo munang sasalingin ang buntot na yan. At bakit naman po, Lolo? Ang bilin kasi sa akin ng engkantado, ang mutya raw sa dulo ng buntot na yan ay bali susi na kapag kinuha ay matik daw na mapapalaya ang espiritu ng mabangis na pinuno ng mga aswang na si Marua. Maghahanap daw kagad ito ng masasanibang mararamdaman itong handa itong tanggapin. Sa pamamagitan ng masasaniban nito ay muli niyang bubuhayin ang lipi ng mga aswang. Kaya kung sasalatin mo na yan ngayon, malamang na mamayang gabi ay baka may aswang nang sasalakay rito sa baryo. Kailangan pag-isipan muna natin ang magandang gawin. May kinalaman sa mutyang nasa buntot ng matching. Sandali, Apo, at aalalahanin ko ang lahat ng ibinilin sa akin ng engkantado. Mukhang nakalimutan ko lang iba. Teka, oo nga pala. May sinabi pala sa akin yung engkantado
Nakusa rin daw ibubulong sa'yo ang lahat oras na mapalapit ka sa buntot na yan. Wala ka bang naririnig na parang bumubulong sa'yo, Anton? Nang sandali nga mismong yon, ay biglang may narinig si Anton na mataginting na tinig na nagsisimulang bumulong sa kanya. Teka lo, meron nga po ako naririnig. Mataginting po siya na parang mahiwagang boses. Yan na nga yun na po. Pakinggan mo lang na mabuti ang mga sasabihin sa'yo. Nakinig ng mabuti si Anton sa tinig ng engkantadong si Erom. Nang matapos ang lahat ng bilin nito, ay inabot na ng paglatag ng gabi. Matapos ang lahat, ay kumilos na ang binatang si Anton. Lo, alam ko na kung paano hahawakan ang buntot ng matching na to at kung paano makukuha ang batong mutya nang hindi nabubuksan ang pinto ng kulungan ng espiritu ng pinuno ng mga aswang na si Maruha. Kailangan ko pong kumuha ng malinis na puting tela na siyang ibabalot ko sa mga kamay ko. Ganun ba, Apo? Sige, gawin mo lang, Apo, ang mga inuutos sa'yo ng tinig. Sigurado namang walang iuutos sa'yo na hindi mabuti. Sige na! Nang makahanap si Anton ng malinis na puting tela, ay kagad niyang dinampot ang buntot ng matching. Nang kinukuha na niya ang kumikinang na batong mutya, sa dulo nito ay biglang nangati ang kanyang ilong at napabahing ng malakas. Dahil dito ay hindi sinasadyang nabitiwan niya ang hawak na puting tela sa kanan niyang kamay na siya sanang ipangahawak sa batong mutya. Aksidente tuloy niyang nahawakan ng batong mutya, nahubad ang kamay. Bunga nito ay sandaling nawala ang kinang ng mutya at nagkulay itim. Naku po, Diyos ko! Naloko na, Lolo! Nahawakan ko po itong mutya na walang takip ang kamay ko. Tignan nyo, biglang nawala po ang kinang niya. Ano pong ibig sabihin nito? Patay tayo, Apo. Malamang na ang ibig sabihin niyan ay gumana na ang pagbubukas ng pinto ng pinagkulungan sa espiritu ng pinuno ng mga aswang. Nang sandaling yon, ay kumulumlim ang kalangitan at biglang kumulog ng malakas at gumuhit ang matatalim na mga kidlat. Tumatama ang mga ito sa gitnang parte ng kagubatan. Siyempre, ay ikinatakot yon ng maglolong Anton at Lolose. Si Aling Cheding naman, samantala, ay kumikinang ang mga matang lumabas sa kanyang lunggang yungib. Nakapinta sa kanyang mga labi, ang labis na kasiyahan. Aha! Sa wakas, ito na ang aking pinakahihintay. Salamat kay Carlos at nabuksan din ang pinto ng kulungan ng espiritu ni Inang Maruha. Inang Maruha, narito ako. Usa kong ibinibigay sa iyo ang aking sarili. Sumanib ka sa akin ngayon din, Ina. Ipaghihiganti ko ang sinapit ng angkan natin sa kamay ng mga antingero noon sa baryong ito. Wala nang mga antingero rito ngayon. Panahon na para pagbayarin natin silang lahat. Muling dumagundong ang mas malakas pang kulog at gumuhit ang mas matatalim pang mga kidlat. Ang iba pa ay pumalibot kay Aling Cheding. Kasunod nito ay may napakaitim na usok na parang may isip na tinalunton ang kinaroroonan ng matandang babae. Pumasok ang itim na usok na ito sa katawan nito. Bunga nun ay nangisay ang buong katawan ni Aling Cheding pagkat sumasanib na rito ang espiritu ni Marua. Unti-unting nagbago ang kanyang itsura. Naging isang nakakatakot at mabangis na aswang. Bumuwaghag na parang mga alambre ang alon-alon at puting buhok ng matanda. Tinubuan ng pagkatutulis at pagkatatalas na mga kuko ang kanyang mga daliri sa kamay at paa. Naglitawan din ang matutulis na mga pangil sa kanyang bunganga. Ang balat niya ay naglangis at nagkulay sunog na itim. Ang mga mata naman niya ay naging dilat na dilat. Ugatan
at ang kulay ay nagbabaga sa kapulahan. Ay, salamat ng Maruha sa pagtitiwala sa akin. Ipinapangako ko sa iyo, ibabangon ko ulit ang ating lipi. Gayong gabi rin ay mangyayanggaw ako ng marami. Hindi dapat maubos ang ating lahi. Matapos magpalit ng anyo, ay mabilis nang nilisan ni Aling Cheding ang kagubatan. Nagtungo siya sa baryo para maghasik ng lagim. Samantala, sa bahay naman ni na Carlos, takantaka at takot naman ang binata nang mapansing may kakaibang nangyayari sa sariling katawan. Ano to? Ano nangyayari sa katawan ko? Bakit may itim na mga usok na parang pumapasok sa akin? Anong ibig sabihin ito? Ito na ba ang epekto ng pagtataglay ko ng mutyang bato ng puting matching? Pero, bakit ganito? Bakit itim na usok ang pumapasok sa akin? Humarap si Carlos sa salamin para makita kung ano ang talagang nangyayari sa kanyang katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sabay na paatras nang mapagmasdang unti-unti na palang nagbabago ang kanyang itsura. Unti-unti na rin siyang nagiging aswang na tulad ng itsura ni Aling Cheding. Hindi pwedeng maging halimaw ako. Ano nangyayari sa akin? Nagiging mukha akong aswang. Hindi pwede to. Natakot ni Carlos na baka makita siya ng kanyang mga magulang, ay tumakas siya sa kanilang bahay at pansamantalang nagtago sa kagubatan. Bakit nangyari sa akin to? Ito ba ang kapalit na mutyang bigay sa akin ng matching? Akala ko ba ay magiging swerte ako? Pero bakit ganito? Ano ngayon ang gagawin ko? Si Anton. Si Anton ang kailangan kong puntahan ngayon. Sa kanya ako hihingi ng tulong. At dun din muna ako sa kanila pansamantalang magtatago. Nang makarating si Carlos kina Anton, ay naalarma naman ang maglolo nang makita nila ang itsura ni Carlos. Carlos, ikaw ba talaga yan? Ano nangyari sa'yo? Hindi, Apo. Hindi si Carlos yan. Yan ay aswang. Baka sa kanya sumanib ang espiritu ng pinuno ng mga aswang. Ako po to, Lolose. Si Carlos po ito. Nagulat na lang po ako nang bigla ko naging ganito. Tulungan niyo ako, Anton, Lolose. Ayoko po maging halimaw o aswang. Tulungan niyo ako. Maya-maya ay napansin ni Anton ang hawak ni Carlos na katulad ng kanyang mutyang bato na mula sa buntot ng puting matching. Ha? Ano yung hawak mo, Carlos? May batong mutya ka rin. Saan mo yan nakuha? At bakit meron ka rin yan? Ikinuwento lahat ni Carlos kung paano siya nagkaroon ng mutyang yun. Kasama na rin dito ang tungkol kay Aling Cheding na nagbigay sa kanya ng kwintas na anting-anting na may palawit na kulay itim na diamante. Habang nagkikwento si Carlos, ay sumabay naman bigla ang pagbulong ng mataginting na boses kay Anton. Aktwal na siyang kinakausap ng engkantadong si Erom. Ang tinutukoy mong matandang babae, Carlos, na nakita rin natin sa gubat ay isa raw palang aswang na naalisan ng kakayaang magpalit ng anyo tungo sa pagiging aswang. Siya na lang daw ang tanging natitirang aswang dito sa lugar natin. Namuhay daw siyang isang ermitanya, kaya walang nakakaalam na isa siyang aswang. Ngayong gabi raw mismo ay sa kanya sumanib ang espiritu ni Maruha at ilang bahagi ng kanyang itim na espiritu ay nasipsip daw ng katawan mo, Carlos. Nahawaan ka na ng pagiging aswang. Nayanggaw ka. Sa kanyang mga narinig ay sobrang nagulat si Carlos. Halatang hindi siya makapapayag. Ano? Nahawaan ako ng pagiging aswang. Pero bakit ako? At bakit nasipsip ng katawan ko ang ilang espiritu ng Maruhang yun na sinasabi mo, Anton? Ayoko maging aswang. Kailangan makabalik ako sa dati kong anyo. Anton, Lolose,
Nagmamakaawa ko sa inyo. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Pakiusap! Niloko ka na matandang babae, Carlos. Kaya ka napasukan ng espiritu ng kanilang pinuno ay dahil sa anting-anting na kwintas na ibinigay niya sa'yo. Nasaan ba ang kwintas na yun? Kailangan may gawin daw tayo sa kwintas na yun para makontra at maibalik ka pa sa dati. Pero naibigay ko na yun, Anton. At naipagpalit sa puting matching para dito sa mutyang to. Ito namang mutyang to, hindi ko alam kung bakit hindi gumagana. Akala ko isiswerte na talaga ako. Pero mukhang kabaligtaran na nangyayari. Tulungan niyo ako. Oo kasi, yan ang napapala mo, Carlos, dahil sa pagsuway mo sa biling ko sa yung wag padalos-dalos. At kung may balak kang gawin, ay sabi ko sa yung ipaalam mo muna sa akin. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Hindi ka nakikinig eh. Paano ngayon ang gagawin natin para maibalik ka pa sa dati? Samantala, nang sandaling yun, ang matching na nagpakita dati kay Carlos ay isa lang palang kopya ng alagang matching ni Erom na si Matsepong. Isa yon sa naisip na paraan ng tusong matching na sinunod naman ng engkantado. Kasalukuyang nagpupulong ang engkantado at ang naging dalawang katauhan ni Matsepong. Ngayon ay nakuha na natin itong kwintas ng matandang ermitanya na yon, na isa palang natirang aswang na akala ko ay tuluyan ng naubos ng grupo ng mga antingero noon. Marami tayong magagawa sa pamamagitan nito laban sa puwersa ni Marua na ngayon nga ay nakalaya na sa kanyang kulungan. Ngunit delikado ngayon ang binatang pinagkalooban natin ng totoong susing mutya, Matsepong. Kailangan ko siyang gabayan. Ito ang kwintas, Matsepong. Ikaw na muna ang bahala riyan. Naikarga ko na rin lahat sa isip mo ang tungkol dyan, pati ang kailangan mong kapangyarihan para mabaliktad ang paggana niyan. Ikaw na rin ang bahala sa kaibigan ni Anton na si Carlos. Sige na, kailangan na natin kumilos kagad bago tuluyang makapaggasik ng lagim ang matandang ermitanya at si Marua. Maliksing agad na kumilos si Matsepong at ang kopya nito. Pumaroon kagad ang mga ito sa baryo. Si Erom naman ay kagad nag-concentrate para tukuyin ang kalagayan ni Anton at para makipagtalastasan dito sa pamamagitan ng batong mutya. Sa baryo naman ay nagkakagulo na ang mga tao dahil sa pagsalakay ni Aling Chedeng. Talagang wala siyang inaksayang panahon. Bawat mamataan niya sa baryo ay sinusugod kagad niya at pinagkakakagat sa leeg. Halata ang pakay niya, hindi lang para manlapa, kundi ang mangyanggaw ng mga bagong magiging aswang na tulad niya. Takot ang mga kalalakihan na labanan siya, pagkat lubha siyang malakas, maliksi at mabangis dahil sa nakasanib sa kanyang espiritu ni Marua. Mga hayop kayong mga taga-baryo kayo! Ngayon ang gabi ng aking paghiganti. Lahat kayo ay gagawin kong mga aswang. Wala akong ititira sa inyo. Lahat kayo ay magiging mga aswang. Talagang matindi ang kamandag ng laway ni Aling Chedeng. Bawat makagat nito ay kaagad-agad nangingisay at nagpapalit ng anyo at nagiging aswang. Binabalingan kagad ng mga ito ang lalo pang nagkakagulong mga tao. Hiyawan doon, hiyawan dito, takbuhan doon, takbuhan dito ang mga tao. Kanya-kanya silang tago sa ligtas na mga lugar. Sige, mga bagong yagdaw, libutin nyo ang buong baryo at hawaan ang lahat. Buong baryong ito ay magiging baluarte ng mga aswang. Hanapin ninyo ang lahat ng nagtatago. Pagbalik sa kubo ng maglolong Anton at Lolo Jose, katakot-takot na kumusyon din ang nangyayari. Bigla na lang nag-ulul si Carlos pagkat noon ay tuluyan ng naging isang mabangis na aswang. Inatake nito si Lolo Jose. Mabuti na lang at naging maagap si Anton.
Mabilis siyang nakahagilap ng mahabang 2x2 na pinagtatarangkan nila sa pintuan. Yun ang iniharang niya kay Lolose, kung kaya hindi ito nasunggaban ng nanggigigil na si Carlos. Ibinuhos ni Anton ang buo niyang lakas para itulak ang kaibigan si Carlos palayo sa takot na takot na si Lolose. Lolo, bilisan nyo! Magtago kayo at magkulong sa kwarto nyo! Dali! Isara niyong maigi ang pinto at tarangkahan para hindi kayo mapasok! Bilisan nyo na! Pero paano ka, Apo? Baka bahala pa ka ni Carlos! Ako na po bahala rito, Lo. Hihintayin ko na lang po ibubulong sa akin ng engkantado. Hindi ko pa po alam kung paano pa pagaganahin ng mutya. Sige na po! Diyos ko, mag-iingat ka, Apo. Huwag mong hahayaan na makagat ka ng Carlos na yan. Pagkakaalam ko, ay nakakahawa ang kagat ng aswang. Baka mayanggaw ka. Alam ko po, Lo. Sige na po, magtago na po kayo sa kwarto. Huwag na huwag po kayong lalabas hanggat hindi ko kayo sinasabihan. Sige na po, magmadali na po kayo. Matapos masunod ni Lolose ang utos ni Anton, ay hinarap na ng huli ang nag-uulol na si Carlos. Halatang uhaw na ito sa dugo, pagkat malalakas ang bawat pagsingot nito sa singaw ng sariwang dugo ni Anton. Pilit idinadamba ni Carlos ang mga kamay na tinubuan ng matutulis, matatalas at nangingitim na mga kuko. Ngunit hindi nito magawang makalmot man lamang si Anton. Higit kasing mas malaki ang pangangatawan ni Anton, kung kaya higit pa rin siyang mas malakas sa kabila ng parang dumoble ang lakas ni Carlos dahil sa pagiging aswang nito. Carlos, ano ba? Itigil mo na to, kaibigan mo ako. Kontrolin mo ang sarili mo, paglabanan mo. Ayaw mong lumala ang pagiging aswang mo. Kung hindi mo ko kontrolin yan, ay lalong mahihirapan tayong ibalik ka sa dati. Carlos! Taglit na natigilan si Carlos. Napasingasing siya ng malakas. Sobra ako nauuhaw at nagugutom, Anton. Hindi ko mapigilan ito dahil naaamoy ko ang sarap ng samyo ng sariwa mong dugo at laman. Hindi ko maintindihan, pero parang kantagal ko ng sobrang gutom na gutom. Para akong mamamatay kung hindi ko pagbibigyan ng sarili ko, Anton. Sabihin mo nga sa akin, paano ko mapipigilan to? Lumingalinga sa paligid si Anton hanggang sa mamataan niya ang ilang nakakulong na mga hayop sa may kusina. Mga napangaso nila noong nagdaang isang araw pa. May natira pa sa mga ito. Alam ko na, Carlos. Sa kusina, may mga hayop pa doon na natira mula sa mga nahuli natin noong nagdaang araw. Ang mga yun na lang muna ang lapain mo. Magkasya ka na lang muna sa paglapa ng mga hayop. Huwag na huwag kang manlalapa ng tao o titikim ng dugo at laman ng tao para may tsansa ka pang makabalik sa dati kung sakali. Pagbaling ni Carlos sa kusina, ay atat na noroon kagad siya nagtungo. Hindi niya pinatawad ang mga hayop na nasa kulungan. Walang sabi-sabi niyang brutal na nilapa ang mga ito. Nangilabot nga si Anton pagkakita sa iniesta ng kaibigan. Ngunit matapos malantakan ni Carlos ang mga hayop sa kulungan, ay parang kulang pa rin ang mga yon. Nang muli niyang balingan si Anton, ay umarangkada na naman ang parang napakatinding gutom at uhaw na nararamdaman ito. Noon ay duguan na ang nguso, mga kamay at maging mga damit nito. Parang kulang pa rin ang mga to, Anton. Sobrang nagugutom at nauuhaw pa rin ako. Sariwan dugo at laman talaga ng tao ang hinahanap ko. Walang ano-ano ay biglang sinugod na naman ni Carlos si Anton. Patalon niyang dinamba ang kaibigan habang umaatungal ng malakas. Mukhang masarap ang dugo at laman mo, Anton. Ikaw na lang ang lalantakan ko. Pasensya ka na, pero hindi ko na talaga kayang pigilan pa ang sarili ko. Dahil nabigla, ay hindi naman kagad nakapalag si Anton. Bunga nito ay pareho silang natumba sa sahig at lakas sa lakas na naglaban. Wag mong gawin to, Carlos. Matalik tayo magkaibigan, hindi ba? May sumpaan tayo sa isa't isa na kahit anong mangyari ay hindi natin ipapahamak ang isa't isa.
Alalahanin mo yun, Carlos! Alalahanin mo! Huwag! Tumigil ka na! Tama na, Carlos! Paglabanan mo yan! Huwag! Huwag, Carlos! Huwag! Tuluyan na sanang malalapa ni Carlos si Anton nang walang ano-ano ay biglang natigilan ng una at malakas na napaatungal. Sinapu nito ang ulo at namilipit sa tila matinding sakit na nararamdaman hanggang sa mabilis itong tumayo at mabilis din tumakbo palabas ng kubo ni na Anton. Ang ulo ko! Ang sakit! Ah! Carlos! Carlos, ano nangyayari sa'yo? Carlos! Naiwan si Anton sa kanilang kubo na nagtataka. Tinangkapan niyang habulin ang kanyang kaibigan. Ngunit napakabilis naman itong dumiretso sa kagubatan. Sa di kalayuan ng kanilang kubo ay hindi napansin ni Anton ang dalawang puting matching na nagtatagong nagmamasid sa itaas ng isang malagong puno. Ang isa roon, si Matchepong, ay hawak-hawak ang kwintas na anting-anting. Bagyang kumikinang ang palawit nitong itim na diamante. Senyalis yun na pinagagana ni Matchepong ang kapangyarihan nitong taglay. Si Carlos, nang sandaling yon, ay patuloy namang sapu-sapo ang ulo habang umaatungol pa rin dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Wala siyang kamalay-malay na sumisingaw pala mula sa kanyang katawan ang manipis na itim na usok na dating sinipsip ng kanyang katawan. Sa kinaroroonan naman ni Anton, noon ay papasok na siyang muli sa kubo nang makarinig siya ng ugong ng komosyon papalapit sa banda niya. Paglinga niya ay nakita niya ang nagtatakbuang mga kababaryo niya. Lahat ay takot na takot, may kung anong tinatakasan, hanggang sa mamataan niya ang ilan sa mga kababaryo niyang mga naging aswang na pala. Sa isang banda pa ay namataan din niya si Aling Chedeng, na noon ay lalo pang bumangis ang itsura. Narinig pa niya ang malakas nitong isinisigaw. Sige, mga bagong aswang! Habulin at tawahan ninyo sila! Damay-damay na to! Hanggang sa buong baryo ay maging aswang ng lahat! Sa kanyang narinig ay natakot si Anton. Tinignan tuloy niya nang mahigpit ang mutyang nasa bulsa ng kanyang short. Tinangka niyang kausapin ito sa pagbabaka sakaling marinig siya ng engkantadong si Erom. Mahal na engkantado ng batong mutyang ito. Kung naririnig mo ko, ano na? Bakit hindi mo pa ako tinuturo ang pagganahin ng mutyang to? Nakapaggasik na ng lagim ang matandang aswang. Hinawaan niya na ang mga kababaryo ko. Nagkakagulo na ngayon dito sa baryo. Kailangan mapatigil ko to sa lalong madaling panahon. Dahil sa pagkataranta, ay hindi na namalayan ni Anton na napakalakas na pala ng pagsasalita niya. Bunsod nito ay narinig na pala siya ni Aling Chedeng. Una ay saglit itong natigilan, nakiramdam at napaisip. Makaraan ay nagngangalit na binalingan nito ang kasamang mga bagong aswang. Nararamdaman ko ang binata pala yon. Ang nakuha ng totoong mutya ng puting matching. Hindi pala si Carlos ang nakapagpalaya kay Maruha. Pwes, lagot ka sa akin ngayong lalaki ka. Mga bago kong kalahi, hayon ang isang binata sa kubo na yon. May taglay siyang mutya na kailangan nating masira sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, ay papatayin niya tayong lahat. Ano pang hinihintay niyo? Sabay-sabay natin siyang sugurin at lapain! Mabilis na nagsisunod ang mga nahawaang mga kababaryo mismo ni Anton sa kanilang kubo. Ngunit sa halip na sumunod sa mga ito, ay natigilan na naman saglit si Aling Chedeng at nakiramdam na naman. Kaya pala ay naririnig niya ang nanginginig na ungol ni Carlos doon sa kagubatan.
Ganun nakatalas ang naging pandinig ni Aling Chedeng simula nang saniban siya ng espiritu ni Maruha. Mukhang nasa gubat ang binatang binigyan ko ng anting-anting. Saka teka, parang hindi ko na nararamdaman ang enerhiya ng anting-anting na yon na ibinigay ko. Ano kaya ang nangyari? Kailangan kong puntahan ng lalaking yon. Kailangan mabawi ko ang anting-anting kung sakaling hindi gumana sa kanya. Hindi maganda to. Kailangan may gawin ako. Pagkasabi nun, pasibad na tinahak ni Aling Chedeng ang papunta sa kagubatan. Samantala ay pinagkumpulan na ng mga aswang si Anton sa kanilang kubo. Ngunit ng sandaling yun ay gumagana na ang enerhiya ng tangan ng mutya. Naririnig na rin niya ang tinig ni Erom. Sinunod niya ang utos nitong magpalabas ng maraming puting matching na puro kamuka ni Matsyepong. Ang mga ito ang naging katulong niya sa pakikipaglaban sa mga aswang habang nakikipaglaban sina Anton at ang mga matching. At dahil sa madagundong na ingay ng kanilang rambulan, ay maririnig ang pagsigaw ni Lolose na naroroon pa rin nagkukulong sa nakasarang sarili nitong kwarto. Anton na po! Ano nangyayari dyan sa labas? Ayos ka lang ba po? Anton na po ko! Sumagot ka! Diyos ko! Ano na ba nangyayari? Magsabi ka lang, Anton, kung lalabasin na kita para tulungan ka! Anton na po! Huwag na wag po kayong lalabas dyan, Lolo! Maraming mga aswang dito! Naawaan na po mga kababaryo natin! Ay, lintik na yan! Pero paano ka? Mag-isa ka lang dyan! Napagana mo na ba ang mutya mo? Opo, Lolo! Huwag niyo na po akong alalahanin! Basta't dyan lang po kayo! May mga kasama ako rito! Maraming mga puting matching! Katulong ko sila sa pakikipaglaban! Pero mag-iingat ka pa rin na po! Galingan mo! Huwag mong hahayaang matalo kayo! Nagpatuloy ang pakikipaglaban ni Anton at ng mga puting matching sa mga kababaryo niyang naging mga aswang. Ngunit habang tumatagal ang laban, ay parang lalo namang tumitindi ang bagsik, lakas at liksi ng mga ito. Kaya naman ay nahihirapan na sina Anton. Naisipan niyang muling kausapin ang engkantadong si Erom sa pamamagitan ng kanyang mutya. Mahal na engkantado, lalo lumalakas at bumabangis po mga aswang. Nagsisimula na kami madihado sa kanila. Ang ilan po sa mga matching na kasama ko ay tuluyan na pong nalapa. Kumukonti na po ang bilang nila kumpara sa mga aswang. Ang totoo po, mahal na engkantado, ay lalo pang may mga nagdadatingan dito mga bagong hawa sa mga kababaryo ko. Ano na po ang gagawin ko? Tulungan niyo po ako. Hanggang sa narinig ni Anton ang sagot ng engkantado. Subukan mo pa magpalabas ng ilan pang mga matching sa mutya mo, Anton. Konting tiis na lang at matatapos na rin ang misyong iniutos ko kay Matsyepong. Kapag natapos sila ng kopyang kamukha niya, ay paririyan din sila sa'yo para tulungan ka sa pakikipaglaban mo. Utusan mo ang ilang matching na pumalibot sa'yo para protektahan ka. Kahit ano ay pwede mong iutos sa kanila. Ikaw na ang bahalang mag-isip ng kung ano-ano ang mararapat na iuutos mo sa kanila para hindi kayo tuluyang madihado. Sige na, kumilos ka na! Samantala, sa kinaroroonan naman ni Carlos ay naroroon na rin si Matsyepong at ang kopyang kasama nito. Si Aling Chedeng ay naroroon na rin. Siyempre, ang dalawang matching ay lihim lang na nagtatago sa tuktok ng puno. Nagmamasid sila sa magaganap sa pagitan ni na Carlos at Aling Chedeng. Sinasabi ko na nga ba? At nandito ka lang na lalaki ka. At naging aswang ka na rin pala ng tuluyan. Pwes, ngayon ay magkakampi na tayo. Pareho na tayong kampon ng kadiliman. Siya nga pala, nasaan ang anting-anting na kwintas na ibinigay ko sa'yo? Bakit hindi ko maramdaman sa'yo ang enerhiya nito? Hindi kumikibo si Carlos. Hindi rin ito nililingon si Aling Chedeng. Pirmi lang itong nakatalikod
na parabang naistatwa na lang doon. Bahagya rin itong nakayuko na parabang may kung anong nangyayari dito. Hoy, bilatang aswang! Harapin mo ako! Ibigay mo sa akin ngayon din ang kwintas ko! Kailangan ko siya para matalo natin ang kaibigan mong siya palang totoong nakakuha ng mutya. Ang mutya pala na nakuha mo ay peke. Inisahan tayo ng tusong matching na engkantado. Dali na, akin na! Ibigay mo na sa akin. Kung hindi, ay matitikman mo kung gaano na ako kabangis ngayon. Kahit kapareho kitang aswang, ay pwede kitang lapain. Ngunit nanatiling walang kibo at hindi kumikilos si Carlos. Walang kamalay-malay si Aling Chedeng na matatalim pala ang titig ng mga mata ng nakatalikod na binata. Parang tumitsyempo ito at hinihintay lang na ang matanda ang unang kumilos. Nangangatal na ang matutulis nitong pangil sa naglalaway na bunganga. Maging ang matutulis nitong mga kuko ay pigil na pigil ang panggigigil. Si Matsyepong naman at ang kasamang kopya nito sa itaas ng puno ay pinagtutulungang himas-himasin ang anting-anting na kwintas ni Aling Chedeng. Noon ay nababalot na ng manipis na puting usok sa halip na itim sana. Ang palawit nitong diamanting kulay itim, nangangahulugang yun na ay nabaligtad na ang taglay nitong kapangyarihan. Walang ano-ano ay napansin ni Aling Chedeng na may mga itim na usok na pumapasok sa katawan nito. Dahil dito, nagtataka itong nagpalinga-linga sa paligid hanggang sa may maramdaman itong kakaiba. Sandali! Teka nga! Parang may nararamdaman akong kakaibang enerhiya sa paligid. Anong enerhiya kaya ito? Kakaiba siya. Saan ba yun nang gagaling? Yung kaya ang dahilan kung bakit parang may nasisip-sip na itim na usok ang katawan ko. Ah! Parte ng espiritu ni Marua. Inang Maruha, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko maintindihan. Nanlaki ang mga mata ni Aling Chedeng matapos nitong marinig ang bulong ni Marua sa kanyang isip. Kasunod nito ay napatingala ito at tiyempong namataan ang dalawang puting matching sa puno. Sa pagkabigla naman ng dalawang matching ay nataranta ang mga ito. Bunga nito ay nabitiwan ng mga ito ang anting-anting na kwintas ni Aling Chedeng. Nang pabagsak na ang kwintas ay sinamantala namang pasibad na tumakbo ni Aling Chedeng sa tangkang saluhin yon. Ngunit pagkasalo nito ay napasigaw naman ng malakas, kaya pala ay napaso siya ng matindi. Wiset! Ang mga kamay ko! Aray ko! Nakahayop kayong mga matching kayo! Anong ginawa niyo sa kwintas ko? Pwes, magbabayad kayo ngayon sa akin! Hintik lang ang walang ganti! Gamit ang isa pa niyang suot na makapangyarihang kwintas na may palawit ding itim na diamante, ay may pagaganahin sanang kung ano ang matanda laban sa dalawang puting matching. Pero bago pa man ito magawa yun, ay hindi na nito napansin ang mabilis na pagsugod dito ni Carlos. Hayop ka! Ikaw ang magbabayad ngayon sa aking matanda ka! Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito! Niloko mo ako! Niloko mo ako! Matinding naglaban ang dalawang aswang. Dahil mas malakas si Aling Chedeng kay Carlos dahil nakasanib dito ang espiritu ni Marua, ay katakot-takot na mga kalmot sa muka at katawan ang natanggap ng binatang si Carlos. Halos magtalsikan ang kanyang mga dugo at ilang piraso ng kanyang natuklap na mga balat. Ako pa talaga ang lalabanan mo! Pwes, tikman mo ang bagsik kong estupido ka! Baka hindi mo nalalaman.
Nakasanib sa akin ang espiritu ni Inang Maruha. Nang puntong yun ay biglang nagbago ang pang-amoy ng binatang si Carlos. Biglang natakam siya sa amoy ng dugo ng matandang aswang. Dahil dito ay napaatungal siya ng malakas at lalong bumangis ang kanyang itsurang pagkaaswang. Kapansin-pansin din ang mga natamo niyang malalaking kalmot ay unti-unting naghihilom. Nang mapansin nga rin ito ni Aling Cheding ay natakot ito habang nagtataka. Ano ito? Hindi maaari. Naghihilom ang kanyang mga sugat. Anong ibig sabihin ito? Inang Maruha, huwag mong sabihin nilagyan mo siya ng kakaibang kakayahan. Pakikinggan pa lang sana ni Aling Cheding ang ibubulong ni Inang Maruha. Ngunit bigla na itong dinamba ni Carlos at takam na pinagkakakagat sa leeg ang matanda. Dahil sa pagsibasib na yon ni Carlos sa leeg ng hindi na nakapalag na matanda, ay bigla itong unti-unting nanghina. Lumagapak itong parang nalantang halaman sa damuhan. Ayop ka! Humanda ka sa akin, binata! Sa oras na malagpasan ko rin ito! Inang Maruha! Paghilomin mo ang leg ka! Madali ka, tulungan mo ko! Pagluro-lurayin ako ng lalaki kita! Hayop ka! Ngunit kakaiba ang nangyari kay Aling Cheding. Una ay nagtaka ito kung bakit biglang ayaw na itong bulungan ni Maruha. At nang makita nitong parang lumalabas ang espiritong itim ni Maruha, ay nanlaki ang mga mata nito. Lalo na nang mamataan nito ang sariling unti-unting bumabalik sa anyo ng pagiging tao. Ano ito? Anong nangyayari sa akin? Bakit nawawala ang pagkaswang ko? Ano to? Hindi. Hindi ito maaari! Sinubukan pang paganay ni Aling Cheding ang isa nitong anting-anting na kwintas. Ngunit halos mapaiyak ng kahit ito ay ayaw na ring gumana. Kaya naman ay galit na muli nitong binalingan si Carlos. Hayop ka! Hayop ka talaga, lalaki ka! Anong ginawa mo sa akin? Ibalik mo ang pagkaswang ko! Biglang natigilan din si Aling Cheding nang mapansing bumalik na rin pala sa dati nitong anyo ang binatang si Carlos. Noon ay pinulupot na nito ang anting-anting na kwintas ni Aling Cheding na naihulog ng dalawang matching kanina. Agad ding nagsilapit dito ang dalawang matching na yon. May kung anong iminimuestra si Matchepong kay Carlos. Napabaling din si Carlos sa itim na usok na tinangkapang lumapit dito para sana sumanib. Pero parang natakot ito dahil sa hawak na kwintas ni Carlos na noon ay nabaligtad na nga ang enerhiya. Sa halip ay tumakas ang espiritong itim na usok ni Maruha. Yung pala ang nakawalang espiritu ng pinuno ng mga aswang. Mga matching, saan kaya yun pupunta? Muling may mga isinenyas si Matchepong kay Carlos. Nang makuha ni Carlos ang ibig nitong sabihin, ay agad siyang kumilos at tumakbo palabas ng gubat. Tama, na kay Anton nga pala ang totoong mutya. Malamang na siya ang pupunta ng espiritu ng aswang na yun. Tara na mga matching, punta natin si Anton! Naiwan si Aling Cheding sa gubat na nagtataka at patuloy na nanghihina. Mga hayop! Paano nangyari sa akin ito at sa mga anting-anting ka? Nabaligtad ba ng lalaking yon? Putek, hindi ko naisip ito. Malamang nakagagawa nito ng buwisit na inkantadong yan. Naisahan na naman ako ng tusong puting mga matching na yon. Hayop,
Mga hayop kayo! Samantala, sa kinaroroonan nga ni Anton, nagtungo ang espiritu ni Marua. Lihim itong sumanib sa isa sa mga aswang na kinakalaban ni na Anton. Biglang lumakas at lumiksi ang nasanibang aswang na yon. Nagmamadali nitong pinatumba ang mga puting matching at nagsikap na makalapit kay Anton. Nang makalapit na kay Anton ang aswang na yon, ay siya namang pagdating ni na Carlos at ng dalawang puting matching. Dahil may isinenyas kagad si Matchepong kay Carlos, ay kumilos kagad siya nang maintindihan nito. Muling nag-anyong aswang si Carlos at isa-isang pinagkakagat ang mga taga-baryo nilang naging aswang. Ang resulta nito'y unti-unting nanumbalik sa dati nilang anyo ang mga nakagat ni Carlos dahil sa nabaligtad na epekto ng enerhiya ng anting-anting na kwintas na nasa kanya. Kung si Aling Chedeng ay nangyayanggaw, ang kagat naman niya ay tagabaligtad ng mga nayanggaw. Nagpatuloy ang pagkagat ni Carlos sa mga nayanggaw niyang mga kababaryo hanggang sa ang natitira na lamang ay ang aswang na sinaniban ni Inang Marua. Dahil desperado na rin, ay itinuloy pa rin ng aswang na sugurin si Anton. Tinulungan siya siyempre ni Carlos at ng mga puting matching ni Anton. Pinagtulungan nilang talunin si Marua hanggang sa nagtagumpay silang mapatumba ang nagwawalang aswang. Agad itong kinagat ni Carlos sa leeg. Bunga nito'y nanumbalik sa dating anyo ang kababaryo nilang yon. Samantala, ang espiritu naman ni Marua ay muling lumabas sa katawan nito at galit na nagmumurang isinumpa si Anton. Nang punto namang yon ay narinig ni Anton ang bulong ng engkantadong si Erom. Anton, ilabas mo na ang iyong susing mutya at sirain mo sa harap ng espiritu ni Marua. Kapag nasira yan, ay hindi na siya kailangan maikulong pa riyan sa mutya. Ibig sabihin, ay hindi na siya makapagpapahingang muli. Ngayong wala na rin siyang masasapi ang masamang aswang, ay unti-unti na siyang maglalaho sa hangin. Sige na! Nang masira ni Anton ang mutya, ay narinig pa nila ang tumataginting na mga hiyaw, pagmumura, pagsumpa, at pag-iyak ni Marua. Doon natapos ang pakikipaglaban ni Anton sa huling espiritong aswang sa kanilang baryo. Si Aling Chedeng ay namatay na rin sa kagubatan. Ang kwintas niyang anting-anting ay unti-unti ring natunaw. Maging ang kwintas nito kay Carlos na nabaligtad ang enerhiya ay natunaw na rin. Si Lolo Jose ay masayang-masaya nang malamang natalo ni Anton ang puwersa ng mga aswang at ang mga kababaryo nilang nahawaan ay nanumbalik din sa dati dahil naman kay Carlos. Siyempre ay hindi kinalimutan ng maglolo na magpasalamat kay Matchepong at sa engkantadong si Erom. Matapos ang lahat ay hindi na muling nagpakita o nagparamdam pa ang mga ito. Si Carlos naman ay nakabalik din sa dati matapos matunaw ang kanyang kwintas. Iyak siya ng iyak matapos yun at nangako kay Anton na hindi na muling magiging padalos-dalos. Natutunan din niyang hindi dapat minamadali ang pag-abot ng mga pangarap at hindi lahat ng pagkakataon ay basta-basta sinusunggaban. Dapat ding timbangin muna ang mga bagay-bagay kung makabubuti ba talaga o makasasama. Hindi rin dapat sariling interes lamang ang pinapairal. Pinatawad naman ni Anton si Carlos dahil sa taos-puso nitong paghingi ng tawad. Matapos yun, ay lalo pang tumibay ang kanilang pagiging matalik
na magkaibigan.